pamamagitan ng live stream sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, Christ the King Mission Seminary. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa ikalimang linggo tayo ng Kwaresma. Ibig naming makita si Isus, ang sabi ng mga Griego. Hilingin natin sa Kanya na sa pamamagitan ng banal na Eucharistia na ating pinagdiriwang, makikita din natin si Jesus sa mata ng pananampalataya. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang upang maging marapat tayo na makita si Jesus. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa
upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang puso't tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makakasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito ay mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito
hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako ay nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, pinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kadalasan, pagkatapos kong maghumili, maraming nagtatanong sa Facebook, binaban na ng Facebook, ang dami ko na raw friends eh. Kaya, nakikita ninyo sa screen, Messenger, Ben Beltran SBD, lahat ng gusto ninyong itanong tungkol sa pananampalatayang Katoliko, sa moral theology, sa exegesis, yung pag-interpret ng Bible, canon law. Pero ibabato ko rin sa iba yan pag hindi natin kakayanin. Kasi yung mga pare, 4 na taon philosophy, 4 na taon theology, tapos mag-aaral ka pa sa Roma. Kaya, pag liturgy, may tanong kayo tungkol sa liturgy. Si Father Rector yan ng Dambana ni Jesus, ang banal na diwa. Nag-aral ng Roma at saka Espanya para magpakadalubhasa lang sa liturgy. Philosophy naman, sana maraming theology, kaunti lang yung alam ko sa philosophy, kaya pag philosophy, si Father Rector ng Christ the King Mission Seminary, Pablito Tagora SBD, tagal ding ilang taon din yan, tapos ma-ordain, nag-aral sa Marquette University sa Wisconsin. Gusto ninyo ng hermeneutics? Babato ko kay Father Randolph Flores SBD, Parish Priest ng Sacred Heart Parish Shrine. Nag-aral din ng Roma yan. Sa doctorate niya, double doctorate, parehong summa cum laude. Yung aming Provincial Superior, Father Jerome Marquez SBD, dalubhasa ayan sa canon law, yung batas ng simbahan, ay member ng marriage tribunal yan. Pag nagpapaanol, sila nagde-decide niya. O hindi ko alam yan. Yung kanilang mga expertise, hindi ko alam. Ang sa akin, yung doktrina, yung mga pagtagni-tagni niyan, yung coherence niyan, yun ang akin. Pag yung tanong nyo, ako sasagot. Pag yung iba, yung iba na ibabato ko na sa iba, baka sa Tagaytay, mas maraming dalubhasa doon. Kaya nag-aral ako. Tapos ng philosophy at saka theology, pinilit pa akong mag-aral ng psychology sa Lasal. Drop out naman ako. As doon, ang dami mong dapat pag-aralan. Maliban sa Latin, Greek, yung Hebrew, drop ko na eh. Sobra na. 5 languages pa, kailangan mabasa mo yung mga sinasabi. Binanggit ko na yung dissertation ko, 600 pages siya. Pero ganito ang aking sasabihin. May kulang.
Hindi lahat cognitive, hindi lahat nasa pag-iisip. Kaya, sinabi ba ng Santo Papa nung nagbisa ng 500 years, na yung mga Pilipino, ang galing sa doktrina niyan, ang galing sa kung ano-ano yan. Hindi. Ang sinabi ng Santo Papa, tayo misyonero, at ang bigay natin sa daigdig ay joy, kaligayahan. Maligaya tayo eh. Maliban lang kung nagsisimba, ang hahabaan ng mukha ninyo, seryoso kayo masyado. It should be characterized by joy. Yung Santo Papa ang nagsabi. Paano natin ilalapat sa Ebanghelyo ngayon yan? Ganito yan. Gusto namin makita si Jesus. Pero, sa dulo, sinabi na ni Jesus, kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Ang ibig sabihin, pagpunta ng mga Grego, makikita nila tao, karpintero. Malalaman mo lang kung sino talaga si Jesus kapag siya ay itinaas na. Kaya ngayon, dadagdagan ko yung cognitive dimension ng Christianity. Kasi nung unang panahon, hindi naman puro theology. Konektado ang theology sa mysticism, yung ibang pamamaraan na makilala ang Diyos. At noon, malapit sila sa art. Ngayon lang yan na puro cognitive na lang yung turo ng simbahan na minsan sumasalimpapaw na sa himpapawid. Noong 13th century, hanggang 13th century, mahilig pa sila sa works of art na pag nilayan mo, mararating mo ang ibang antas ng katotohanan. So 13th century, naging uso sa Germany ang painting, sculpture, mga imahin, ang tawag nila der Gnadenstuhl. Ang ibig sabihin, seat of mercy, throne of grace. Ang Gnadenstuhl. Ano yun? Pinakopya ko sa isang mangungulit sa Catholic trade. Ito yung Gnadenstuhl. Seat of mercy, throne of grace. A picture is worth 1,000 words. Nakalimutan na natin yan. Puro words tayo ngayon. Lalo na yung ibang mga sekta na puro Biblia na lang. Maganda din yan, pero kulang yan. Yung art, kagaya nitong Der Gnadenstuhl, Seat of Mercy, Throne of Grace. Anong pinapakita po dito? Trinity. Ay pag inilapat mo sa Ebanghelyo ngayon, noong itinaas si Jesus at ipinako sa krus, yun ang rurok ng pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. Kaya andyan ang Ama, minsan nakakorona yan Ang dami-daming imahen ng Der Gnadenstuhl sa Germany, minsan nakakorona yan na hari ang Ama kasi may kingdom siya. Pagkatapos, siguro hindi niyo na masyadong makita, may kalapati, Holy Spirit. At andyan si Jesus nakapako sa krus. So ang una natin, our God is community. Mystery, pero nangunguna ang community na 3 in 1. Isang kakanyahan sa 3 katauhan. 3 persons in 1 God. At dyan tayo naiiba sa lahat ng mga relihiyon. Si Allah, isa lang yan siya. Ito, 3 in 1. So malaking mystery kasi sabi pa nung isang Iglesia ni Cristo,
Hindi kami naniniwala sa Trinity kasi paano magiging 1 plus 1 plus 1 equals 1? Sabi naman nung Katoliko na mas pilosopo pa sa kanya, kayo kaya mababa pa kayong uri ng algebra eh. Sa Katoliko, 1 times 1 times 1 equals 1. Ganyan ang mystery ng Trinity. Pero maliban po doon na magpipilosopo na lang tayo sa mga argumento, maliban sa pinapahayag na our God is Trinitarian, Triune God, one and Triune God. So nakikita dito yung pananampalataya ng Katoliko. My God the Father, so loved the world, gave His only begotten Son. And the Holy Spirit, sasabihin din natin mamaya, Diyos Espiritu Santo. Pero ang pinakamalalim na halaga nito, papahalaga dito sa Der Gnadenstuhl ay yung pagmamahal ng Diyos. Kasi hindi tayo naniniwala na niligtas tayo sa dugo na dumaloy sa krus. Hindi yun ang nagligtas sa atin. Ang dami na rin pinako sa krus eh. Bumaha na yung dugo sa Palestina. Kasi pag may mga revolusyonary, ipapako sa krus ng mga Romano. Hindi yun ang nagligtas sa atin. At kung si Jesus mismo hindi kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, hindi tayo maliligtas. Sapagkat ang ating kasalanan walang hanggan, kailangan walang hanggan din ang kabayaran. Yung banal na diwa lang na kaisa sa pagka-Diyos ng Ama na naging tao ang makabayad sa ating walang hanggang pagkakasala laban sa paglapastangan natin sa walang hanggang Diyos. At dito, sabi ng mga theologians, na pag nagsabing God is love, totoo. There is always a price to pay for loving. Masasaktan ka. Yung sakripisyo na lang mga nanay, alam din natin yon. You have to pay the price. Kung walang Gnadenstuhl, kung hindi Trinitarian, ang kamatayan ni Jesus sa krus, na ang ibig sabihin, andun ang Ama at andun ang Espiritu Santo, hindi totoo ang kanyang pagmamahal. Parang yung isang matrona, ang yaman-yaman, nasa mansion niya, managugutom na ata, hindi nabigyan ng ayuda yung mga sasabihin, oy Petra, sabihin sa katulong, yung mga dilata doon na medyo kinakalawang na, yung mga luma akong mga bestida, bigay mo na doon sa mga squatter. Dalhin mo kasi baka ako ang magkakubit. Hindi totoong pagmamahal yon. It does not cost you anything. Sa Gnadenstuhl, in the presence of the Trinity, sa kamatayan ni Jesus sa krus, God paid the price. He gave His only begotten Son, abandoned Him. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? So ikaw ang Ama, sasabihan ka ng anak mo na ganon, hindi ka ba masasaktan? Hindi ka ba makaranas ng pighati? So hindi na natin maintindihan paano makaranas ng pighati ang walang hanggang Diyos. Pero pinahayag sa atin sa kamatayan ni Jesus sa krus na ginugunitaan natin ngayong Kwaresma. Pinapahayag sa atin na the Father was willing to pay an infinite price by giving up His only begotten Son to die on the cross. Niligtas din tayo ng Ama. Mababa ang pagtingin mo, parang si Jesus lang, pinako sa krus, kawawa na ba? Dumalo yung dugo, ligtas na tayo. Andun ang Ama. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos andun ang Espiritu Santo. Noong mapigtas na halos, yung pagkaugnay
ng Diyos Ama at ang banal na diwa na kanyang pinakamamahal na anak, andun ang Espiritu Santo, the bond of love, ang bigkis ng pagmamahal, na panatili niya ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Andun ang banal na Santatlo noong malagutan ng hininga ang banal na diwa na naging tao. Kaya, pag sinabi natin, gusto naming makita si Jesus, diyan mo tignan. Sapagkat si Jesus din ang pagpapahayag ng Ama kung sino siya. Maraming mga scientist naniniwala na ngayon na may Diyos. Pero yung Diyos nila hindi nagmamahal. Parang infinite intellect na gagawa ang ganyan ng universe. Hindi marunong magmahal yung kanilang Diyos. Yung Diyos lang na pinahayag ni Jesus ang nagmamahal ng walang hanggang pag-ibig, sapagkat siya ay walang hanggan. At yung pagmamahal na walang hanggan ng Diyos, na nagparaya, pinaubaya, parang Moira de la Torre na tayo ngayon, pinaubaya yung kanyang anak para mamatay sa krus. Yung walang hanggang pag-ibig na yon ang nagligtas sa atin, hindi yung mga krusipiho na halos sinabuyan na ng isang balde na pintang pula para mapaiyak yung mga tao. Hindi dugo ang nagligtas sa atin. Yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos na naglayon bayaran ang akmang kabayaran na hinihingi ng pagmamahal. God was willing to pay the price. Kaya, tignan natin uli, kulang yan. Mas malalim ang Gnaden's tool. Kasi yung pinahayag ni Jesus na ang Diyos pag-ibig, narito. Na ang Diyos community, narito. So ngayong linggo, hilingin natin ang mas malalim na pagkilala kay Jesus. Kasi tayo rin, lagi tayong nagsasabi, Lord, I want to see you. Gusto naming makita si Jesus. Pero siya rin ang nagsabi, kapag ako ay itinaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. I will draw everyone to myself. At ito, ang mas matingkad na larawan ng Ebanghelyo. Ito talaga ang magandang balita, that God is love and God saves us from our infinite transgressions because His love is infinite. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, at sa kanilang pag-ibig na walang hanggan at hindi magmamaliw magpakailanman. Sumasampalataya ako sa Diyos aming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangaman namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit.
upang tulungan tayong makatulad sa kanya anak na si Jesus sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo, ang banal na santatlo na nagmahal sa mundo at nag-alay ng kanilang pagmamahal para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na ang mga para sa mahihirap nating mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo tungo sa pagiging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa habang nakatuon sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating mga kahilingan at ang mga intensyong inialay sa misang ito. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Manaming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayan ng Kristiyano. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang masilaya namin ang mukha ni Jesus. Nihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagsasaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kaniyang damaya. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, samantalang naghahapunang kasama sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginugunitaan namin ngayon ang kamatayan ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa kalangitan. Samantala ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo ng kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami na ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Onesto, lahat ng mga obispo, mga pare, madre, brothers, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalo na yung namatay dahil sa COVID-19 na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nakita ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama sa Langit sa panalangin na itinuro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos.
namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa. Lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng banal na diwa sa isa't isa. Kapayapaan ay sumainyo. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na naging tao, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama at ng Espiritu Santo, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat, paalala. Ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin ng pahanay. Pakintay po ang mga ushers upang magabayan. Mag-alcohol din po ng mga inyong kamay bago tanggapin ang katawan ni Kristo. Salamat po. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Dakilang pag-ibig sa
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong paghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Patatagin ang kanilang paninindigan maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitan mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Dumudulog kami sa inyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluluhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpabagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Frenademitz. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo para sa ilang patalastas. We invite everyone to join our Station of the Cross every Friday at 5:15 p.m. during the season of Lent. This is open to the public and live stream. Our open-air Station of the Cross is also open to the public. Our Holy Week activities are as follows. Holy Monday to Wednesday, March 29 to the 31st, Lenten Recollection within the 6 p.m. Mass. Holy Thursday, April 1st, 8:30 a.m. Lauds, 5 p.m. Mass of the Lord's Supper. The shrine closes at 9 p.m. On Holy Friday, April 2nd, 8:30 Lauds, 9 a.m. Station of the Cross, 3 p.m. Veneration of the Cross, and 6 p.m. sa Tabat Mater and Burol ni Jesus. The shrine closes at 9 p.m. Holy Saturday, April 3, 8:30 a.m. Lauds, 8 p.m. Easter Vigil. On April 4, Easter Sunday, regular Mass schedule. And for more information, please check the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word Facebook page. The seminarians of the Christ the King Mission Seminary are having their in-house apostolate as a replacement for their mission outside with the poor and the marginalized, as precaution and safety against COVID-19.
As a fruit of their hard work, they were able to establish the Christ the King Mission Seminary merchandise booth. Available there are ornamental plants which may help relieve your stress and ease your boredom. In this time of pandemic, spiritual reading books, foods like cupcakes, Bonoan Bangus flavored vinegar. There are also souvenir t-shirts, caps, and mini bags with the seminarian's design for the 500 years of Christianity in the Philippines. The said items are available at the parking lot. Every item that will be sold is a big help for the formation of our seminarians. Thank you and God bless. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo tingin ng biyaya ng banal na santatlo. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig sa pamagitan ng Espiritu Santo, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya, sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawaan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapagkubaba ng banal na diwa para sa inyong kapakanan, kayo na may makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.